So we're back. Yeah, tsaka kung mapapansin nyo, nag-iba yung atmosphere kasi kanina may sinag pa ng araw. Sabi ko sa kanya, bumili na ng blackout na curtains. Ilang hours tayo nawala? 1 oras ka lang ate. Yeah, nagano kami, panoorin sa vlog niya. May vlog din ako. Nag-mall kami. Lakad-lakad kami sa mall. Oo. Nagano siya. Ano ba yun? Aura hunting. Aura farm. Pare. Aura farming ba? Nakakaano siya nakakaboost ng aura niya yung mga ganun pag nakakita siya ng mga babae na nakatingin sa kanya. Parang ano to Sino yung pre? Yung parang baliktad yung energy ball ba? Parang baliktad yung aura farm kanina. Aura farm. Anyway, sabi nga namin sa inyo, lapag niyo yung comment nyo dyan sa comment section kasi babasahin na namin yan. Ayan na. Babasa na kami. Okay. Kala nyo di kami nagbabasa. Mula kay bartender_56. Okay. Tanong lang, boss, ano ang mas preferred? Magjowa habang naratrat sa buhay o rumatrat muna bago maghanap ng jowa? Nakakalito kasi boss minsan, nakakainggit, and kapag mayaman na ako at saka ako magjojowa, baka pirahan lang ako. Anong dapat? Sa akin, lagi kong pinapayo sa mga soy ko, lagi rin tinatanong sa akin yan. Lagi kong pinapayo, dapat habang nag-grind ka, may time ka pa rin mag-flirt. May alam ka pa rin. Kasi maraming mayaman tol na walang alam sa babae, bili lang sila ng bili. Hindi masaya yun. Real talk. Real talk, hindi masaya yun. Kahit sabihin na natin, bili ka ng bili, natitikman mo lahat ng magaganda, hindi genuine yung mga yun, hindi authentic yung mga babaeng yun pagdating sa love and relationship. Kahit gaano ka kayaman na lalaki, babagsak ka pa rin sa babaeng love ka. Pare. Love ka, feminine sa'yo, tinitignan ka as leader, tinitignan ka as importante, dun ka pa rin babagsak. Yun yung nagiging downside pag niratrat mo muna tsaka kahanap ng babae, no? Wala, bobo ka. Bobo ka na, di ka na marunong, tas akala mo, iano mo siya, i-spoil mo. Spoil mo. Tas hindi pala yun yung receiving love language ng babae. So nagsayang ka lang, tas hindi nag-end up sa healthy relationship. Ang dating sa'yo, pinirahan ka. So ako para sa akin, depende. Depende sa kanya kung, like for example, kaya niya bang pagsabayin? Kasi may mga tao talaga na di nila kayang pagsabayin na nagfo-flirt habang rumaratrat. Parang yung 24 hours lulang-lula sila, di nila mapagkasya doon. Pero actually, kasya talaga Kaya nga maraming NBA player ang nabubullshit kung mapapansin niyo sa Amerika ngayon. Yung divorce. Ang tinatarget doon mga NBA player tol. Kundi NBA player, MMA fighter, boxing. Sila yung palagi nasisilat ng babae pagdating sa divorce. Tangina nagiging naging source of farm. Nagiging source of income na ng babae. Totoo, tinatarget sila kasi pag dinivorce kasi 50 half yun 70 to. 70 minsan nga 80 pa. Aray ko, ganun talaga. Putang ina. Kasi 50 sa babae, 30 o 20% sa anak. Aray ko. Ang galing. Tapos may monthly ka pang ibibigay sa kanya. Ang galing din ng mga babae. So depende sa'yo. Check mo muna. Ngayon ba na wala kang pera, nakakaharbat ka ba ng babae, nakakalandi ka ba ng babae? Ibig sabihin, alam mo yung game, paano gumeto ng babae. Kasi kung ngayon pa lang, pahirapan ka gumeto ng babae, siguro wag mo munang puusan kasi baka makompromiso yung ratrat mo Mako-compromise talaga yan kapag sinisingit mo yung flirt na... Tas di ka marunong? Kahit marunong ka, makukompromiso pa rin talaga yung grind mo. Kasi iba pa rin yung 100% lock-in ka sa grind. Alam mo, Iwan sa'yo lahat. Pero ang lagi ko nga sinasabi, hindi masaya yun. Life balance ka palagi. May time ka pa rin sa sarili. May time ka sa pambababae, pangkikilala sa mga babae. Kasi nakaka-enjoy yan. Stress reliever natin yan. Yeah. And besides, nakikita mo yung iba't ibang klaseng traits ng babae. Kung wala ka pang game sa gano'n, manood ka sa amin ni Josh on Point, ni Ato. Isa-isa kami nagtuturo ng mga ganong technique, mabuksan yung kaisipan mo, no? The best pa rin talaga, lock in ka sa grind, pero may isang araw ka kada isang linggo or 2 hours, 3 hours, nakakain ka kasama yung babae, laking bagay yun. Hindi, tas kung wala ka mang babae, dapat kahit ngayon na rumaratrat ka, may mga ina-eyeball ka na may mga chinachat ka, may mga tas hindi naman kailangan porkit chinachat, committed ka na doon. Hindi naman. Tangina, lumandi ka na lumandi. Mangilala ka na mangilala. Date. Pwede yan. Di rin naman kailangan ubusin yung pera pag nag-date tol. Tangina, wag. Kaya naman kumain sa ano tol Yeah. Doon mo nga makikilala Doon mo makikilala pag yung babae sobrang arte, gusto sa mamahalin agad, ganto ganyan, kahit wala pa siyang nagagawa para sa'yo. Diba? Mas makikilala mo yung babae, mas makapagsala ka Totoo. Tapos mas magaling na yung mata mo. Pagdating ng time na kagaya ng mga NBA player, champion na sila, pagdating ng time na nandun ka na, complete package ka na, may pera ka na, hindi ka magagancho.
Alam mo, i-filter out yung mga babaeng pasaway eh. Kasi nakita mo na yan before eh. Ngayon, kapag hindi mo nakita yon, tumalong ka sa yaman, naging mayaman ka, hindi mo alam yung gagang babae, crazy na babae, bulag ka, bubulagin ka ng femininity niyan. Magpapasakop yan na matindi sa'yo. Mauuto ka niya na hindi mo namamalayan. Kasi akala mo genuine eh. Yeah. Diba? Hindi mo pa nakikita yung cold world eh. Sa madaling sabi, habang rumaratrat ka, kahit Pitik-pitik lang. Pitik-pitik kahit lang. paano. Basta wag masisiro, no? Oo, pitik-pitik lang. Jab-jab lang. Lalandi ka, lumandi ka, manlandi ka. Oo, pwede ka rin mag-relationship kung gusto mo, pero make sure na hindi siya magiging sagabal sa grind mo, yung nagiging epal na siya sa hanap buhay mo. Diba? Pitik-pitik lang. Mas maganda nga kung support pa siya sa'yo, mas mabubus ka pa lalo mag-grind. Yeah. May mga babae kasing nakaka-amplify ng sipag tol eh. Yeah. Tanga lang ng ibang lalaki kasi, kapag dumating yung babae sa kanila, tinatamad na sila. Kasi, Imbis na sila yung maka-impluwensya dun sa babae, puta sila yung nai-impluwensya ng babae. Exactly. No, magkadila lang tayo dito, mag-food trip na lang tayo, tumaba na sila parehas, Totoo. tapos na-kompromiso na yung grind niya, tumaba kayo parehas. Wala na, makikita ng babae na talunan ka pala, iwan ka lang din, tapos puta, zero ka. kapag kasi nakinig ka dyan sa babae at sobrang napalambot ka niya ng todo, bandang huli, mawawalan ng gana sa iyo yan. Kasi sumusunod ka na sa kanya. Yeah. Lagi niyong tatandaan, ayaw ng babae ng supot na lalaki, yung sunod-sunuran sa kanila. Di ba ngayon gusto nila yung Red flag. hindi, parang gusto nila yung gagawin lahat para sa kanila. Pero hindi to the point na para kang asong ulol na pag naghagi siya ng nag-fetch, hahabulin mo, hindi ganun. Ang gusto nila, yung gagawin lahat para sa kanila, pero at the same time, bad boy ka na hindi ka down na down sa kanya. Kasi yung down na down sa kanya, nag-end up yun na reactor niya lang. Di ba? Ganun lang. So, stay cold. Yes. Huwag kang hook na hook sa babae, pero lumandi ka. So, may magpa-follow up question dyan, sure. Kayo ba? Sa experience nyo, kayo ba ikaw? Unahin natin sa'yo. Ilang taong ka tapos rumaratrat ka ngayon? Kamusta yung department mo sa babae? Okay naman, masaya ako. Pare. Masaya rin sila. Mo, lumalandi ka? Oo, jumajab-jab ako. Nag-flirt, yeah. Pero wala pa kasi ako sa utak ng Relationship. settlement eh. Commitment, yeah. Alam ko sa sarili ko yun eh. Kasi hindi ko pa siya masyadong trip talaga sa ngayon. Wala pa. Marami pa akong kailangang abutin. Yeah. Ako nag-commit ako. 3 years na kami. Nag-commit ako, may girlfriend ako, in relationship ako. Tapos ganun din, kumbaga, hindi ako yung naging bread and butter niya. Hindi ako kaaya-aya sa kanya. Kumbaga, yung mga video ko nga, bad trip siya eh. Kumbaga, so ganun. Ayaw talaga ng babae ng down na down sa kanila. Gusto nila yung may challenge ba. So, may ganun, no? May dalawang option. Si Sadaw, jumajab siya. Jumajab, lumalandi-landi. From time to time, at the same time, rumaratrat siya. Ako, rumaratrat ako habang in a relationship ako. Pero hindi naman ako anti-man in a relationship. Kumbaga, rumatrat ako ng 2 years na mag-isa ako, tsaka ako nag-jowa. Kasi nga, wala kang magigeto na babae na may value, may halaga, kung wala kang halaga. Wala akong value. Yeah, Tama yun. 2 years ako, ratrat muna ako, pang sarili muna, hanggang sa nung sa tingin ko, okay na. Kasi pag okay ka na, pre, wala nang pursuing eh, wala nang puwersahan, wala nang ligawan, hindi ka na mararagid sagad para lang i-pursue yung babae. Pag ikaw mismo okay ka na, yung hindi naman perfecto, pero kahit papano, 'di ba, may na-establish ka kahit papano, makaka-attract ka na. Mas madali, no? Makakapili ka pag nakaka-attract ka, makakapili ka eh. At huwag kayong matakot kung mausap ng babae kasi tao lang din naman yan. Tumatay din naman yung mga yan. Bumabantot din yung mga yan. Pinapawisan din yung mga yan. Yeah. Kumakain din yan ng kinakain mo, kanin. Makinis lang, chicks lang. Oo. Pero check mo, ito ang Tao pa pambulag rin yan. para di sila na-intimidate sa babae. Check nyo maigi kung anong meron kayo sa kung anong meron sila. 'Di ba? Ngayon, tangina, yun nga boss eh, wala pang meron ako eh. Putya, para sa akin, I suggest, magkaroon ka muna. Kahit pa Diba? paano. Kasi 2025 na. Parang bare minimum na ata yung yung nakakapag-Jollibee, McDo, may motor, or may pang-grab man lang. So, kung lalandi ka, mas okay, kahit pa paano meron ka. Hindi naman paldong-paldo. Kasi ngayon, lintik na ang standards ng babae ngayon. Mataas. Pre. Sagad, pre. Yung tipong, basta babae lang sila, pero pag nag-demand sila, sagad.
Tapos wala ka namang magagawa doon kasi nga, gusto mo eh. Di ba? Choice mong ano ng babae. Yun yung downside pag gusto mo. Di ba? May paghabol eh. May pag-effort. Ikaw kasi may gusto eh. Oo, ikaw yung may gusto. So ako, I suggest, mas maganda, trabahuin mo yung sarili mo para ikaw yung gustuhin eh. Yep. Pag ikaw kasi yung ginusto, ang dami niyan, putang ina, makakapili ka. Maniwala kayo sa akin. Lalapag mo lang sarili mo eh, pang. Ang example kasi na nilagi dyan, hindi, may mga babae pa rin na from zero pa lang, andyan na sila. Meron nga. Ang ine-example nila, pre, si Kong TV, tsaka si B. Cortez. That's so rare. Sobrang rare nun, Gina Jessica Soho yun. Hindi nga, pre. Hindi nga dumating si V kay Kong nang wala pa si Kong eh. Wala pa si Kong, pera. Pero parang 100k subscribers na si Kong nun eh. Oo. Sabi nga ni B, di ba sa storya nila, napapanood niya na kasi si Kong. Oo. Kaya nagka-chat sila sa page kasi natutuwa ako sa'yo na ganun-ganun si... Wala mang pera pa si Kong noong mga panahon na pumasok si B sa eksena niya. Meron na si Kong nung method para sa limitless na resources. Yep. And also, meron na siyang 100,000 followers that time. Subscribers nga yung pre. Subscribers na mas mahirap kunin kasi YouTube yon na wala si V. So that time, kung pag-uusapan ninyo na si B, mas mataas, si Kong mas mababa. Kakamali kayo. Mas mataas si Kong that time in terms of value and network. Pera man, hindi rin mo nagkakalayo, pero hindi mo masasabing angat si B that time. Angat si Kong talaga, kaya nagustuhan ni V that time. Fan yun. Audience siya. Oo. Tsaka sure ako si Kong, tangina namili yun ng mga nagchat-chat sa page niya. Meron yun. Namili yun pre. Si B yung pinaka outstanding. Kasi si V naman talaga, V Cortez, may tsura naman talaga. Nung time na sobrang payat niya pa nung time na yun. Chicks diba? Talaga. Namili yun si Kong. Panalo. Namili yun. Kaya tingnan nyo, rat-rat muna kayo. Hindi nyo kailangan maging vlogger. Hindi kailangan vlogger, di influencer. Kahit ibang bagay. Akala nyo kasi kailangan vlogger, kailangan sikat, kailangan ganito ganyan. Pero ako nagsasabi sa inyo, 7 sa 10 nakatagos sa pagpapapera, hindi vlogger. 7 sa 10 7 sa 10 nakatagos sa pagpapapera, hindi vlogger. May traditional business. Di ba? Negosyante. Or employed na sobrang galing niya dun sa ginagawa niya. Tumaas yung posisyon niya. Kasi baka na sila eh. Medyo nabubulag sila dun sa kailangan maging negosyante. Hindi. Check mo lang kung saan ka magaling. Baka kasi magaling kang mag-serve nung gantong trabaho, sa sobrang galing mo dun, tumaas yung posisyon mo, nagkaroon ka ng mga under ng umbrella mo, mas lumaki yung income mo. So, kung magaling ka pagiging employed, stay ka dyan. Tas mag-business ka man, side lang. Pero hindi yung... No discourage about employee. Diba? Yeah. Kasi may mga employee na umikita 150, 200, palis pa rin kayo. Tas fix yun. Diba? Nabubulag kasi sila dun sa negosyo. Sa negosyo, madalas, minsan, parang 1 month, buta. Ganun, may tumal talaga. Minsan nga, may mga story pa nga, first 4 year, wala. Palabas ka pa. Aray ko. Hindi na papasok, palabas pa pera mo. Aray ko. Kaya nga, matibay sa business, kaya maraming nabubulag sa ganun eh. Iipon sila. Nakaipon, 200,000. Puputap ng business, tas hindi pa sila sagad dun. Nag-quit agad sa employment. Dumay agad. Nga. Siyempre, para makasurvive, mag-uutang. Tas wala na yung primary source. Kasi nga, nag-resign para mag-full-time. Hindi ganun. Anong masasabi mo dun sa ganun? Yung nagre-resign para mag-full-time dun sa naisip nilang negosyo? May maganda rin yan. Pero dapat siguraduhin mo lock-in ka dyan. Kasi kapag ikaw hindi ka sobrang nag-lock-in dyan, tapos ka. Yeah. May mga maganda resulta rin tol eh. Pag wala ka ng wall sa likod, yung bigla kang tumalon tapos wala kang wall sa likod, all in talaga utak mo, mapipiga lahat ng neutron sa utak mo para gumiskarte ng pera dun sa bagay na yun. Parang kagaya ko, for example, pag nilagay mo ulit ako sa rock bottom, mapipiga lahat ng neutron sa utak ko, makakagawa pa rin ako ng pera. Kahit alisin mo yung social media, kaya ako makagawa ng pera. Matik. Illegal man o legal. Aray ko. Oo, makakadiskarte ako. Do or die sagad eh, no? Yup. Yun ang kagandahan sa mga nag-jump in. Pero kaya sila natatalo madalas dyan, it's either mali sila ng pinopokosan o hindi nila tinotodo ng lock-in yung bagay na yun. Kaya nag-fail. Pero pinaka-the best niyan, katulad ng payo niya to, wag muna kayong jump in. Hanggat maaari, i-bread butter nyo muna yung employee. Tsaka kahit sang aspeto, pre. Yung, kung ang ine-exert mong effort doon jimay-jimay lang, wag ka mag-expect ng jump-pack na result. Yep. Diba? Kunyari, magbi-business ka, pero
nahiya ako eh. Ganito lang ilalabas ko para matalo man. Okay lang. Putang ina, nag-umpisa ka pa. In-anticipate mo rin matatalo ka. Ikaw yung unang hater nung gagawin mo. May kontra agad. Putang ina, ang unang kumontra ikaw, ito lang ilalabas ko para malugi man, okay lang. Putang ina, ikaw yung numero unong negative energy dun sa gusto mong umpisahan. Dapat nga ikaw yung pinakabaliw na baliw eh. So, Energy and frequencies, naniniwala ka dyan, pre? yes, agad. Legit, pre. Para sa mga hindi nakakaalam, ano ang energy and frequencies? Sa akin, pre, yung energy and frequency, lahat. Sinag ng araw. Hindi yung energy na. Oo. Sinag ng araw, pre. Yan. Pag-apak sa sahig. May mga ganun akong... Ay, napanood ko yan, pare. Anong alam mo dun sa pag-apak sa grass, sa sahig? Sa akin, pre, kasi kumbaga, wala kang gustong i-conquer, kundi yung mundo, di ba? Yup. So, kailangan mo yung energy ng mundo. Kaya madalas ako, nakachinelas, nakapaa. Naglalaan ako ng oras na nagyayapak ako. Aapak ako sa lupa, pre. Aapak ako sa earth, pre. Nakakabawas daw ng stress yan. Kasi sa doktor, parang in-examine nila tol, bawas yung stress lahat, pati sa muscle. Sa pagtapak sa lupa, sa grass. May ganun palang hindi sa simento sa lupa mismo talaga, grass. Energy sagad, pre. Kumbaga, pag inisip mo ng masakit ulo mo, masakit talaga ulo mo eh. Kasi ganun nga makapagbigay, ganun nag-work yung energy ng mundo. Never kanyang hihindihan. Sabihin mong, sakit ng ulo ko ngayon masakit talaga ulo mo, sasakit talaga. Try nyo yung ganun, may mga ganun eh. Sakit ng ulo ka, pero pag ininom ko tong tubig na to, naubos ko to, sure ako mawawala to. Dahil naging vocal ka, in-execute mo, totoo nangyayari talaga. Mind over matter, di ba? Oo, talagang yung energy, frequency sagad. Like for example, ikaw, may mga shit kang iniisip, tapos may mga nasa paligid mo na negative yung energy. Pag hindi ka umalis doon sa poder nila, mahihirapan kang i-execute yung naiisip mong positive na sa tingin mong makakapagpaunlad sa'yo hanggat may mga negative energy sa paligid mo na nagsasabi na, gago, parang imposible naman yan. Gagi, mahirapan ka dyan, pre. Paano First pag ganito? enemy yun. Negative na agad yun. So, doon ako, kaya ako, di ba, bukang bibig ko. Yung ultimo, pag sinasabi mong wala kang pera, sinasabi mo, putangin na wala kang pera. Naririnig ng mundo, ng energy, wala talagang pera. Sabi ko, pag nakarinig ako, wala akong pera eh. Putang ina mo, 2 letra lang, kinakalimutan mo pa. Ano yun? P tsaka A. Wala pa akong pera. Wala pa akong pera. Wala pa akong pera. Ibig sabihin, may papunta, OTW, wala pa akong pera. May OTW na. Hindi mo man alam kung saan galing yan. Pero dahil dinideclare mong wala pa, makakaisip ka ng mga maganda yun And also yung frequencies, mga ka-frequencies mo na hindi makakatagpo mo madalas, no? Yeah, madalas pag naging aware ka na paano nag-work yung energy and frequency sa pagpapaunlad mo sa buhay, magmumukha ka ng tanga sa mga typical eh. Magmumukha ka ng baliw. Hindi ka nila magigets eh. Parang lang yan eh. Di ba? Frequency, energy, so channel type shit. Yung channel 7 ba, tsaka yung GMA ba, tsaka ABS, nag-match ba yung survey nun before? Never nag-match yung survey nun. Kunyari, sa ABS, sabi nila sila yung number 1. Putang ina, sa GMA, sila din number 1. Magkaiba sila ng channel, magkaiba sila ng sinasabi, never silang nag-match, hindi sila magkaintindihan, di ba? Naging combined lang sila, neto na lang nung nagsara na yung isa. Pero hanggat magkaiba ng channel, magkaiba ng frequency, magkaiba ng sinasabi, magkaiba yun. So, ikaw bilang kunyari, sinasabi mo, ako ang malupit ngayon. Tapos sinasabi ng kasama ko, hindi naman. So, negative energy siya dun sa positive na minamanifest ko na... So, pipigilan ka pa? Oo, energy yung pre. Kasi at some point, mapapaisip ka rin eh. Tangin na, 3 sa tropa ko, sinabi nila imposible Naiko-consider mo pa, imbis sana na tumodo ka. Natataniman ka pa ngayon ng ganun. Tangin na, tumodo ko eh. Proceed tayo sa isa. Sige, let's go. Sabi ni... Eto, isa pa. Sabi ni Geoff Daria 724, why do people cheat? Enumerate nyo lahat. What gender first? Wala siyang nilagay eh. Siguro, babae? Kasi kung babae muna, no? Babae muna explanation. Bakit nag-cheat ang babae? Yeah. For better option. Number 1 yan. Opportunistic ang mga babae. Yeah. Kung ano yung mas better na... Kasi pro survival utak ng babae since ancient of time. Napatunayan na ng biology yan, pare. Noon pa, ancient of time, lumalapit sila sa may pinakamalaking katawan, no? Caveman days to, na pinakamalaking katawan kasi yun ang pinakamalaking chance na mag-survive. And in our modern era right now, ang malaking katawan ngayon,
is yung may maraming pera. Kung sino yung mas may resources, Sino yung mas maraming mas pera? may tindig, mas may say sa society, Yeah, may clout, diba? may value, influence, pera, correct? Yeah, connection. Before, ang tinitignan nila, yung malaki katawan kasi mas mapagtatanggol sila nito sa mga animal. Yeah. Sa mga pwedeng pumatay sa kanila. So, dun sila sumasama. Siksikan ng 10 babae, 15 babae, Yeah. sa isang malaking katawan. Kasi yun na makapagdala ng maraming pagkain eh. At Yeah. hindi sila mamamatay. Ganun pa rin ang wired ng utak ng babae nowadays. Kaya nag-cheat yung mga yan kasi pumupunta sila sa lalaking mas hindi sila mamamatay. Yes, sir. Takot sila mamatay eh. Lahat Yeah. ng babae, in-interview na nga ang babae sa Amerika eh, ilang daan eh. Tinanong, sinong gusto mong unang mawala sa inyong dalawa? Lalaki niya. Kasi gusto niya matira eh. Survival talaga utak nila eh. Tsaka may tinanong din sa ibang bansa din, kumbaga, sinong pipiliin mo? Mayaman na mayat mayang nag-cheat sa'yo? O low baller, walang pera na ikaw lang ang mahal? Ang pinili nila yung nag-cheat. Mayaman. Yeah. Kasi Kasi doon sila mabubuhay. nakasurvive yung utak nila, survival instinct yan na kailangan nilang humanap ng mayaman. Kung saan sila mabubuhay. Yeah, nagsisimula yun pre, pag 30 pataas. Kaya yung mga sasabat na babae dyan, ba't ako hinahanap ko kahit walang pera, okay lang, ganito ganyan. Kasi yung mga 30 pataas, ang hinahanap nyo na lang, companion. Okay? Expired. Expired na kasi kayo, diba? Yeah. So, mostly talaga ng mga babae, hinahanap yung makakasurvive sila, may complete package, maraming pera. No? Kaya nag-cheat yung mga yan kasi may dumadating na mas ganun. Yeah. Mas malupit. Mas malupit. Yeah. Ngayon, ang cheat naman ng lalaki kasi sex lang. Bebembang lang yan eh. Kaya nga, legit. Iiyot lang yun eh, pero babalik pa rin yan sa babaeng feminine eh. Oo nga, di ba? Kaya tignan nyo yung mga tatay nyo, yung mga napapabalitang ng bababae, nagka-club, nagbibiraws, umuwi pa rin eh. Mahal pa rin nila yung asawa nila eh. Mahal pa rin yan. Masakit lang pakinggan sa'yo bilang anak kasi yung airpot mo naglolo ko, pero by the end of the day, kasama mo siya sa loob ng bahay ninyo. Yeah. Bayag lang, no? Bayag lang yung gumalaw. Pag babae ang nag-cheat, puso, utak, buong pagkatao eh. Lahat. Di ba? Tapos magbabago na tingin niya dun sa tatay mo kapag ka nag-cheat yung nanay mo kasi nagiging loyal na siya dun sa bago niya. Natira siya nung bago niya eh. 'Di ba? So yung puso niya, yung utak niya, unti-unti na nagiging loyal dun sa bago niya. Kaya inaaway niya na palagi yung tatay mo. Yeah. Feeling niya na ngayon pag sinesex siya ng tatay mo, para siya nag-cheat dun sa kabit niya. Nagkakabaliktad na ng loyalty yung utak ng babae na yun. Kaya nagiging crazy na siya pagdating sa inyo. Yeah. Kaya, yung lalaki kasi pag nag-cheat yan, pare, talagang magre-release lang ng semen yan eh. Yung talaga, Yeah. ganun lang eh, okay na. Balik ako doon sa mahal ko. Ganun naman yan eh. Bad trip naman sila. Bad trip sila niyan, pre. Ilang beses ka na ba niloko ng boyfriend mo? Diba? Tanungin mo na lang sarili mo. Yung ilang beses ka na yung niloko. mga alam mo lang, 'di ba? Pero may mga hindi ka pa alam diyan. Oo, pero anong nangyayari? Nagsusorry siya sa'yo, gusto niya bumalik sa'yo, diba? Yeah. Diba? Kasi ang ending niya, mahal ka niyan. Oo. Gusto lang talaga niya magsaboy ng kasi nga, ganun eh, nature eh. Kumbaga, masarap ang adobo, pero tangin ano ba naman yung sinigang minsan? Oo, diba? Tumitigam ng iba, aray ko. Lalaki. Putang ina nyo. Ikaw dyan, putang ina nyo. Kami sasabat yung lalaki, ba't kami pre, wag mo lahatin. Hindi mo lang kaya. Oo. Okay. Hindi mo lang kasi kaya. Kasi yung pinaka-best option mo, nandiyan na sa harap mo, yan yung kaya mo. At ako na nagsasabi sa'yo, hindi habang buhay down sa'yo ang babae na yan. Huwag ka makampante. Kasi pag nakampante ka, komportable, diyan ka na lang, titigil ka na. Pag nakita niyang supot ka pala, nakakita yan ng maiko-compare siya na mas malupit yun. Yeah. Tapos yung lalaki na yun, kinakausap-kausap siya sa trabaho, patay ka. Yeah, pero ito pa yung other side ng opinion dun sa lalaki. Ano? May mga lalaki din naman na ayaw gumawa ng ganong shit. Pero they know themselves na kaya nila. Yeah. Pero ginagawa nilang hindi by choice. Yeah, by choice. Yung mga ganun eh. Kasi may morals na pinapairal sila sa sarili nila. Yeah, parang ako. Okay? May morals silang pinapanalaitay sa sarili nila. Diba? Parang ako. And commit. And yes, meron nag-exist na ganong lalaki. Parang ako. By choice. Parang ako. But in our nature, hindi mo sila masisisi rin talaga kung may papalag na pero babalik sa mahal nila. Kasi by nature yun eh, di ba? Yeah. Nalalabanan lang siya tol by morals. Kung mas matibay yung morality mo, yung commit mo sa religion mo, Yeah. sa babae mo, it's your choice, di ba? But they know themselves na kaya nila eh. So madaling sabi, kung lalaki ka na napapanood mo to, kung nalulupitan ka na sa sarili mo ngayon,
mas palupitin mo pa. Humanap ka ng mas malupit sa'yo, mas mayaman sa'yo, mas maangas yung katawan sa'yo, mas maangas yung aura sa'yo. Kasi isipin mo, kung ikaw angas na angas ka dun sa lalaki na yun na ahead sa'yo, may chance na yung babae mo angas na angas din dun. Pwede ka niya ipagpalit dun. Parang ganun. Gawin mo lang siyang motibasyon para hindi ka tumigil dun sa ginagawa mo. So, para hindi ka pag-cheatan, palupitin mo sarili mo. Tol na tol, kanina nga lang, di ba? May nakasalubong tayo dun sa mall na may lalaki na Aray ko, kawawa nga yun eh. chine-checking eh. Talagang tingin hanggang baba, hanggang taas. Kaya to eh, talagang chine-check out si Ato, mga kaibigan. Siguro namumukhaan siya. Pero okay lang yung kung chick mo, eh titingin lang na parang, si Ato to parang kilala ko. And then fine, diretso na siya sa daanan. Yun hindi eh. Talagang pabalik-balik ng tingin na malagkit na ewan na. Kawawa yung lalaki. Yeah, ayaw lang nila ako sa internet, pero pag nakikita nila ako sa personal, alam nila yan. Aura. Andun yung aura eh. May amoy din eh. Cut. Okay, ang ina mo. Pang one hour mark yun ah.